Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Uli po, isang masaya at pwede pagbati sa inyong lahat, aking mga minamahal na kababayan, kayo man ay nasa loob ng bansa o nasa labas ng bansa at nasa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay isa sa mga himpilan pa rin sa ilalim po ng PBS-BBS sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po ang ating mga kaagapay sa pagsasayang papawid ng programang ito, sa pagpo-produce at pag-i-air ng programang ito. Sa ating Master Control, nandiyan po sina Susan Aizon at si Milo Jonela. Siyempre sa ating Wirecast, nandiyan si Mr. Hero. And of course, gayon na rin sa ating live audio streaming, nandiyan naman, kaakibat natin lagi si Mr. Leo Magpayo. Ulitin ko, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ano po? Ayan. Sige, ngayon ay talagang I hope kayo nakatutok at nakikinig sa ating programa. Kami po ay inyong napapanood at napapakinggan sa ating mga social media platforms. Sa ating Facebook Broadcast Live, i-access nyo naman po sa inyong Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. At mapapanood na po ninyo ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, saan man dako kayo ng mundo naroroon, sa inyong mga cellphone, pwede na. Sa inyong mga laptops, pwede na rin po. Ano po? Kung kayo ay mayroong smartphone, Android phone, smartphone, punta lang kayo sa Google Play. At i-type nyo lamang po doon sa search bar ng Google Play yung e-box, E as in elephant, B as in victory, O as in October, X as in Xerox, no? e-box PBS receiver, at lalabas po doon ang ating PBS radio app. I-tap nyo lang po doon at i-download o install. At pag na-install na po yon, lalabas na po doon ang mga tile icon, na mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Nandun ang RP1, RP2, RP3 at FM, FM1, FM2, and of course ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap lang po ninyo doon sa Radyo Pilipinas World Service tile icon at masusubaybayan po ninyo ang mga programa natin dito sa Radyo Pilipinas World Service. At masusubaybayan din po sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Yan. Sa inyo pong YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Yan. Handa na ba kayo sa isa pang edisyon natin ng ating programang Global na Tayo? Kaya kayo man ay nasa Middle East, kayo man ay nasa Southeast Asia, kayo man ay nasa Europe, masusubaybayan, mapapakinggan nyo na po mga programa sapagkat tayo po ay tinatawag na online digital platform. Hanggat meron po tayong internet service, hanggat may data, masusubaybayan nyo po ang mga programa natin dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, unahin na muna natin. Mukhang bago tayo dumako dito sa main topic natin for today, which is yung patuloy natin pagtutok sa mga nangyayari ngayon sa bansang Myanmar at sa bansang Thailand at yung patuloy na pagsusumikap ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno kasama ng Department of Migrant Workers at ang Department of Foreign Affairs. Siyempre, gayon na rin ang ating mga embahada sa Thailand at sa Myanmar na tulungan itong ating mga kababayang Pilipino na naapektuhan nito pong malakas na lindol na tumama sa Myanmar, 7.7 magnitude na sinundan ng aftershock na 6.4. Dumako muna tayo sa mga kaganapan dito sa loob ng ating bansa. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat meron pong mga importante ring nangyayari dito sa loob ng ating bansa na dapat pong malaman ng ninyo, kayong mga Pilipino living and working abroad. Matatandaan po na napag-usapan natin itong mga nakalipas na edisyon ng Global na Tayo, yung pong gagawing revamp, pagsasaayos, pagre-reorganize o revamp ng ating Philippine Navy Order of Battle. Yan. Kasi ang ibig po sabihin ng revamp ng Philippine Navy Order of Battle ay upang ma-consolidate
ang mga puwersa ng ating Philippine Navy, hindi lang ng Philippine Navy, gayon na rin ang lahat ng sangay ng Armed Force of the Philippines, kasama na ang, siyempre, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Marines, at iba pang mga ahensya sa ilalim ng Armed Force of the Philippines. Ma-revamp ito, ma-reorganize sa tinatawag na Western Command at Northern Command ng Philippine Navy. Para po lalong lumakas ang presensya ng ating Philippine Navy at iba pang sandatahang lakas, lalong-lalo na dito po sa West Philippine Sea, maging dito sa may bahagi ng karagatan na malapit sa Northern Luzon at malapit sa karagatan ng Taiwan. Now, speaking of Taiwan, bakit kinakailangan nating magkaroon ng presensya dyan po sa mga bahaging karagatan na yan na malapit sa Taiwan? Sapagkat alam nyo po, kung sumusubaybay po kayo sa mga international news, katulad ng programa natin Global na Tayo, alam nyo, itong China nagsasagawa po at naglunsad ng Chinese military drills. Kasama po ang sandatahang lakas ng China, kasama ang Philippine Navy, kasama ang Chinese Navy at ang Chinese Air Force. Yung presensya nila diyan sa paligid ng Taiwan. Actually, pinaligiran nila ang Taiwan. At yan po ang nagbigay ng medyo alalahanin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Concern po yan, global concern po yan. Kasi matatandaan po ninyo, ang China ay talagang nagsasabi noon pa na inevitable. Ang ibig sabihin ng inevitable ay mangyayari na maibalik ng China ang Taiwan sa ilalim ng kanilang pamamahala o maibalik sa kanilang motherland. Dahil naniniwala po ang China na ang Taiwan ay probinsya lamang nila. Yun. Ngayon, ang Taiwan naman po ay hindi naniniwala at ayaw maging bahagi ng China. Dahil ang bansang Taiwan ay may sarili pong gobyerno. May sarili silang diplomatic missions, may sarili silang mga trade relations sa iba't ibang mga bansa, may sarili silang komersyo, may sarili silang industriya, may sarili silang ekonomiya, may sarili silang pagkakakilanlan bilang isang bansa. Yun po ang paniniwala naman ng Taiwan. Kaya yan po, dyan nagsisimula ngayon ang gulo sa pagitan ng Taiwan at China. Matatandaan po kasi nung nagkaroon po ng Chinese Revolution, natalo ng Communist China itong ruling government noon na pinangungunahan ni Chiang Kai-shek. At nung natalo itong grupo nila Chiang Kai-shek, lumisan sila sa China at nagpunta sa Taiwan. At doon sila gumawa ng sarili nilang, dineclare nila na sarili nilang republika sa Taiwan. Kaya nagkaroon ngayon ng separation between China and Taiwan. Yun po ang gustong, sa mahabang panahon, parang nagkaroon lamang na tinatawag na tigil putukan muna tayo. Diba, sa pagitan ng Chinese Communist at ng itong grupo o pamahalaan na pinangungunahan noon ni Chiang Kai-shek. Okay? So, pero mukhang talagang desidido po ang China sa mga una nilang mga naging pahayag na one day, soon, ito pong Taiwan ay babalik sa motherland. Ibig sabihin, muling ibabalik, magiging probinsya, bahagi ng mainland China. Kaya ngayon, pinapaligur para maramdaman ng Taiwanese people, Taiwanese government na seryoso sila. Patuloy yung mga ginagawa nila mga Chinese military drills, military exercises. Kung minsan nga may live fire pa, kasama yung kanilang Chinese PLA Navy, PLA Air Force, at iba pang mga assets ng Chinese Armed Forces. Okay? Kaya ang Pilipinas naman po ngayon naghahanda kung sakasakaling matuloy nga po itong invasion ng China dito sa Taiwan. Kaya po naghahanda. Sabi nga po ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na dapat maghanda na ang AFP, lalong-lalo na ang ating Northern Luzon Command. Dahil kapag in-invade ng China ang Taiwan, talagang madadamay po ang Pilipinas. Lalong-lalo na ay ang ating northern tip ng Luzon. Ano yon? Sino yon? Yun po yung mga isla ng Batanes. Kasi napakalapit po ng Batanes sa Taiwan, sa totoo lang. Actually, may biru-biruan nga. Kapag may narinig ka raw tilaok ng manok sa Batanes,
siguraduhin mo lang na yung manok ay taga Batanes. Baka mamaya yung narinig mong tilaok ng manok ay galing sa Taiwan. Ganun po kalapit ang Taiwan sa Batanes. Kaya napaka-importanting ma-secure natin yung Taiwan Strait. Yung po yung Taiwan Strait, yun yung nagse-separate sa Taiwan at saka sa northern tip na isla ng Batanes, no? Kaya pinaghahanda ni AFP Chief of Staff Bronner ang AFP Northern Luzon Command. Ulitin ko dahil sabi mismo yan ni AFP Chief of Staff General Bronner na kapag tinuloy ng China ang plano nito na sakupin na ng tuluyan ng Taiwan, apektado tayo dito sa Pilipinas, lalo na ang northern tip Luzon, Island of Luzon natin, which is Batanes. Okay? So naghahanda tayo. Pero may magandang balita naman, tatanungin nyo naman ngayon. Tatanungin nyo, handa nga ba tayo? Handa nga ba ang Armed Forces of the Philippines na pangalagaan ng ating northernmost island sa Northern Luzon, ang Batanes? Handa ba tayo? Meron ba tayong sapat na mga naval ships? Meron ba tayong sapat na mga kagamitang pangdigma tulad ng eroplano, mga fighter jets, no po, at ano pa? Sa ngayon po, nagmo-modernize. Patuloy pa rin ang modernization ng ating Armed Force of the Philippines sa iba't ibang sangay. May it be sa Armed Force, may it be sa Army, sa Philippine Air Force, or sa Philippine Navy. Ano po? At kasama na dyan, ang Philippine Coast Guard, although ang Philippine Coast Guard is civilian in nature, pero bahagi po kasi ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay ng ating mga coastal areas, including the northern sea lane ng Pilipinas dyan po sa Northern Luzon. Okay? Isang magandang balita dahil mukhang ang Estados Unidos nitong Martes inaprubahan ang pagbebenta ng F-16 fighter jets. Inaprubahan na po ng Estados Unidos ang pagbebenta ng F-16 fighter jets sa Pilipinas. Ito pong mga F-16 fighter jets na ito ay nagkakahalaga ng $5.58 billion. Itong F-16 fighter jets na ito. Ano po? At mismong ang US State Department ang nagbigay ng green light sa pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets at iba pang mga related equipment sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang treaty o tratado sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ginawa rin po ito ng Estados Unidos dahil alam nila na tumataas ang tensyon dyan po sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Naniniwala ang Estados Unidos na yung pagbenta o pagbili ng Pilipinas ng tinatawag na F-16 fighter jets 20 ay magpapalakas sa abilidad ng Pilipinas, ng Armed Forces ng Pilipinas, lalo na ng Philippine Air Force na mag-conduct ng maritime domain awareness at ma-enhance itong suppression ng enemy air defense. Okay? Yan. Para makita rin naman ng China na meron din naman tayong kakayanan magbantay at meron tayong mga pandigmang himpapawid na pwedeng gamitin kapag dumating ang panahon na kinakailangan natin silang gamitin. Ano po? Mismong si President US Donald Trump, mismong si US President Donald Trump ang nagsabi na kinakailangan i-redirect ang mga US military efforts sa Asia, particular dito sa Indo-Pacific dahil nga po dito sa aggression ng China. Lalong-lalo na dito sa kanilang aggression hindi lamang sa West Philippine Sea kundi sa Taiwan. Ayan. Okay, sige. So, sana F-16. Pero hindi ako techie, no? Hindi ako aviation expert. Pero ang F-16 is an older model ng iba pang mga fighter jets, no? I think yung F-16 naging prominent yan noong Kuwait nung Gulf War, yung F-16, no? Medyo older version yan ng mga bagong mga fighter jets ng Estados Unidos tulad ng F-35 Raptor. Yan, mga bago yan. Ano? Talagang state of the art. Pero, syempre, itong F-16 fighter jets na ito ay a welcome addition sa ating Air Force kung sakaling matuloy na nating mabili ito. At ito naman ay lalagyan din ng mga makabagong, mga kagamitan, digital technology, at kung ano-ano pa para makasabay sa technology na kinakailangan sa pagbabantay sa ating sovereignty. Yan. So, abangan natin yan at 20 na F-16 fighter jets binigyan na ng go signal ng Estados Unidos sa pangunguna ni US President Donald Trump na
ibenta sa Pilipinas sa halagang $5.58 billion. Kung meron po kayong mga komento, kung meron po kayong nais na ibahagi na opinion o saloobin, o meron kayong gustong i-shoutout, mag-comment lamang po kayo dito sa ating Facebook page live broadcast ng Global na Tayo at malugod po namin yang babasahin sa Himpapawid. Okay? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ang ating pamalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa Pamalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong style ng krimen. Tulad ng carjacking noon na rentangay na ngayon. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang, Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright? At sa puntong ito, dadako naman tayo ngayon dito sa naging panayam ng inyong lingkod sa isa pong kapamilya ng mga OFW na patuloy pa rin pong hinahanap dyan po sa Myanmar. Dahil meron pa ho tayong 4 na OFW o Pilipino na unaccounted for as we speak dyan po sa Myanmar. Ano po? 4. Pero unaccounted for ho, ang ibig sabihin, hindi pa ho sila nakikita. So, wag ho tayong maniniwala sa mga, minsan may lumalabas na mga maling informasyon, fake news o disinformation, na nakita na sila o natagpuan na sila na ganito ang estado, etc. etc. Huwag po tayo maniniwala hanggat hindi tayo nakakasiguro na credible yung informasyon na pinagmumulan po ng balitang yan. Ano ho? Pero speaking of that, na makakausap po natin sa nakausap ng inyong lingkod sa isang programa sa kapatid nating Radyo Pilipinas sa programang Bangon Bayang Mahal, ang ina nitong mag-asawang OFW natin na ito na patuloy pa rin pong hinahanap. At ito po ay si Aling hirapan lang akong banggitin yung kanyang full name, ano? Pero si Mrs. Adelida. Oh, yan. Okay. Ina po siya nung mag-asawa
na OFW na hinahanap sa Myanmar. Narito po ang aking naging talastasan sa kanya. Nagpapasalamat ako ngayon na ando na ang rescue. Nakarating na sila doon. Nakakausap namin yung consul ng Department of Migrant Workers kahapon. Then, meron na rin kaming nakakausap. Nag-Zoom meeting kami together with yung sa embassy ng embahada ng Myanmar, representative ng sa Philippines at saka yung nasa Thailand. And they promise in coordination with isa sa mga guro na kasama nila doon na andun pa sa Myanmar, na sa GC namin na doon namin kukunin ang mga reliable sources, mga legit, kasi ang daming matatanggap kami ng mga fake news. Then minsan masaya kami, minsan malulungkot na naman, ganon, na hindi na validate. So sinasabi namin kahapon na doon na lang kami kukuha sa GC namin ng actual na yung talagang verified na source, kasi andun na sila. So nagpapasalamat ako sa tulong ng lahat ng mga ahensya. Although takot ako sa mga possibilities. Yes, oo. Kaya sasabihin ko na I'll have to prepare myself kung ano man ang marinig ko. At doon na lang ako mag-open sa GC na ginawa ng yung sa Department of Migrant Workers. Doon na lang ako mag-depend, kasi meron din namang isang representative ng guro na kasama nila doon na nasa Myanmar pa. Yun po ang ating naging panayam sa ating kababayan na ina. Siya po ay si Miss Hermosilla Adalid. Ina po ng ating mga kababayan mag-asawa na patuloy pa rin pong hinahanap dyan po sa Myanmar, unaccounted for. Well, at this point in time, we're trying to get hold of the Department of Migrant Workers para malaman din naman natin yung current na ginagawa measures ng Department of Migrant Workers para po sa patuloy na pagtutok dito sa ating mga kababayan. Pero bukod po dyan sa Myanmar, meron din tayong nais na malaman mula sa Department of Migrant Workers, dahil nakarating po sa ating impormasyon, and we would like to verify this and confirm this mula sa Department of Migrant Workers, na yun pong mga naunang nabalita natin na panayam with Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Yung merong mga nadamay na mga bata, na mga menor de edad na nahuli diyan sa Qatar, sa Qatar, dahil nagprotesta yung ilan natin mga kababayan diyan. Ang problema, may dala-dalang bata, pati yung mga bata menor de edad dinala sa kustodiya ng mga UAE ng Qatar authorities. Ang pinaka-update diyan, at we would like to confirm that, na-release na raw po yung mga bata, yung mga menor de edad. And magandang balita yan kung yan po ay may katotohanan. At pero mismo ng DMW kasi nag-release na ng statement na na-release na o pinalaya na yung mga menor de edad. Pero ang tanong dyan, paano ngayon aalagaan itong mga menor de edad na ito kung itong mga magulang o yung mga adults na Pilipino na naaresto ng Qatari authorities nasa mga kulungan pa rin? Paano ito? Kailangan matutukan ito itong mga menor de edad na ito. So we will try our best to contact ang DMW, Department of Migrant Workers, para po makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito. So sa ngayon wala pa tayong nakukuhang step. Anong update diyan sa DMW? Walang sumasagot sa DMW. Okay, sige. Tingnan natin. Mukhang tulog ba? May meeting. Ay, sige. Ang dami nilang official doon, tulog silang nasa meeting silang lahat. Anyway, sige. Well, we will try our best to get them para po, kung hindi man dito sa ating programa, sa iba nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright? At dyan po nagtatapos ang isa pa nating edisyon
ng programang Global na Tayo. Sige. Wala na tayo. May oras pa ba tayo? Okay? Ha? Ilang minutes pa ang natitira? Bakit di nyo nilalagay sa ano? Naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Pati yata itong si Steph natulog na rin kasama nung DMW. Anyway, nakalimutan yata na live na tayo. Sige. Ha? Ayun, sige. 3 p.m.? Hanggang 3 p.m. tayo? Wow, tindi 3 minutes. Yan, sige. Alright, okay. Well, kukunin ko na yung pagkakataon at meron na naman tayo ilang minutong nalalabay, sabi ni Steph, no? Dito sa ating programang Global na Tayo. So, maraming salamat po. Lagi po niyong tandaan, tayo ay ang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po yung masusubaybayan sa ating mga social media platforms. So, yan. Kung sa Facebook, i-type nyo lamang po doon sa inyong Facebook page o browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming na napapakinggan nyo rin po kami, hanapin nyo lamang po kung kayo may smartphone, hanapin nyo lang kami dyan sa Google Play, i-type nyo lang eBox PBS Receiver. At pag lumabas po yan, i-download nyo lang o install nyo yung PBS Radio app. Lalabas na po ang mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Mag-a-appear po yan as a tile icon sa inyong cellphone. At i-tap nyo lang po ang icon tile icon ng Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube naman, pwede rin po sa inyong YouTube browser, i-type na lamang Radyo Pilipinas World Service. So, like, follow, share, and subscribe. Ito po ang ating mga programa sa pamamagitan ng ating mga online digital platform. Sa ngalan pa rin po ng mga nakaagapay natin sa pagsasahing papawid na programang Global na Tayo. Ako po, ang inyong lingkod, Ray Sampang. Muli, maraming salamat at antabayan pa rin ang iba pang mga live broadcast through Facebook page at sa ating live audio streaming dito sa Radyo Pilipinas World Service. Hanggang sa muli, hanggang sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.